Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Time check muna tayo. Ang Philippine Start Time po natin ay 4:59 na po ng umaga. Kamusta po ang tulog? Gising at bangon na po tayong lahat. Ngayon nga po, ikalimang araw na ng Nobyembre. Ibig sabihin po nito talaga pong napakabilis po ng araw at malapit na po tayo sa araw ng Kapaskuhan. Yung ilan po sa inyo, I'm sure ay nagpapatugtog na ng mga Christmas songs katulad ko. At yung iba naman, ayan, nag-early Christmas shopping na para makaiwas rin sa hassle. Basta tandaan po natin na ang tunay na diwa po ng Pasko ay tungkol po yan sa pagbibigayan at sa pagmamahalan. Pero syempre, araw-araw naman po ay pwede po nating gawing Pasko. Kaya salubungin na po natin ang panibagong araw na ito, live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ng pagbibigay impormasyon. Makakasama niyo po kami simula po yan Lunes hanggang Linggo at kami po ang unang-unang maghahatid sa inyo ng tungkol po sa lagay ng ating impormasyon tungkol po yan sa weather condition. Mapapanood po kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Wednesday morning, November 5, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa puntong ito, alamin na po natin anong oras kaya sisikat si Haring Araw. Para po sa ating sunrise, yan po ay mamayang 5:52 ng umaga at ang sunset po natin ay 5:26 ng hapon. Para naman sa ating moonrise, yan po ay 4:12 ng hapon at ang moonset po natin ay kaninang alas 4 po yan ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po natin makikita ito po nga waxing gibbous moon ngayon pong November 5, 2014. Kapag po ganitong phase of the moon, papansin po na ang moon ay more than half ang appearance nito pero hindi po nakakatanggap ng buong liwanag mula po sa ating araw. Para po ngayong araw na ito ng Miyerkules, ito po ay 98% illuminated at kadalasan po ito makikita sa silangang bahagi after sunset o yan po ay matapos ang paglubog ng ating araw. Ngayon, pag-usapan po natin ang ating tidal predictions courtesy of NAMRIA. High tide po natin, 0.87 meters. Yan po ay 8:58 ng gabi at ang low tide po natin, aabot po ito ng 0.18 meters. Yan naman po ay sa ganap na 2:44 ng madaling araw. Samantala, mga kababayan, ngayong umaga sa ating unang balita, ninig po nag-magnitude 4 na lindol ang Bohol. Yan po ay 8 minuto bago mag-alas 10 ng gabi kahapon, November 4, 2014. At ito nga po, yung unang-una po, magnitude 4, yan po ay naganap 9:52 p.m. Sinundan naman po ito ng magnitude 2.5 na lindol. Yan naman po ay naganap 9:57 p.m. At makalipas po ang halos isang oras, ay naitala rin po ng PHIVOLCS. Ito pong magnitude 3.1, dyan din po yan sa bahagi po ng Bohol. Yung unang naganap po na lindol ng magnitude 4, yan po ay meron pong lokasyon na mataan po natin ang sentro nito sa layong 1 km southwest ng Katigbian, Bohol. Yung ikalawang lindol naman, ayan po ay 6 km southeast ng San Isidro, Bohol. At yung ikatlo naman po na naganap noong 10:52 ng gabi kahagabi, yan po ay meron po yung 1 km southeast ng Katigbian, Bohol. So yan po yung sentro ng naganap po na pagyanig, dyan po yan sa bahagi ng Bohol. Yung unang-unang naganap po na paglindol, ito po ay merong lalim na 7 kilometers. Yung sumunod naman po na dalawang lindol, ito po ay naitala po natin 20 kilometers at yung isa naman po ay 18 kilometers. Nakapagtala rin po ang PHIVOLCS ng iba't ibang intensity. Kabilang po dito ang intensity 5. So talaga pong naramdaman po nila ang malakas sa pagyanig dyan po yan sa may Katigbian. Intensity 4 naman dito sa Tagbilaran City, Antique, pati rin po dito sa may Corelia, Baclayon, Cortez, Balilihan, Lobok at ganun din sa may bahagi po ng Hagna, Bohol. Samantala, intensity 3 naman po ang naitala natin dito sa may Albuquerque, pati na rin po dito sa may Sikatuna, Loon, at ganoon din dito sa may Talibon. Samantala, intensity 2 naman po ang naitala dito po yan sa may Dawis, Bohol, at umabot rin po itong paglindol, dyan po yan sa may bahagi ng Cebu City. So, ayan po, patuloy po natin tututukan kung ano nga ba mga kaganapan dito dahil nakapagtala rin po tayo dito sa may San Isidro, Bohol ng intensity 2. So, talaga pong napakarami pong lugar ang nakaramdam ng pagyanig na ito. Kabilang rin po dito ang Tagbilaran City. Diyan po yan sa bahagi ng Bohol. So, ayan po para po sa ating mga kababayan sa Bohol. Maging alerto po kayo dyan at syempre maging handa po kayo at dapat po wag po natin kakalimutan ang pagmumonitor pong mabuti sa mga updates na ilalabas pa po ng PHIVOLCS. Ganun din po ang mga karampatang aksyon na dapat po ninyo gawin para po yan sa inyong kaligtasan.
At yun naman po, bukod po dito sa ating balita tungkol po sa pagyanig, ay alamin naman po natin ito po nga thunderstorm advisory na inalabas po ng Pag-asa. So inaasahan nga po natin na magpapatuloy ang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa ilang bahagi po ito ng Negros Oriental, kabilang po dito ang La Libertad, Himamalud, pati rin po dito sa may Tayasan at ganun din sa may bahagi po ng Ayungon. Inaasahan po natin magpapatuloy ang mga pag-ulan ito sa lupoy ng 1 hanggang 2 oras. Asahan po natin na meron po itong moderate to heavy rains, meron po itong kasama gusty winds at syempre hindi po dito mawawala ang thunder and lightning. Pero hindi lamang po yan, naglabas rin po ng rainfall advisory dito rin po yan sa ilang bahagi rin po ng Negros Oriental. Kabilang po dito ang Amlan, Pamplona, pati rin po dito sa may Tanjay City, Bay City, pati rin po dito sa may Santa Catalina, Shaton at ganoon din dito sa may Zamboanguita. Yan po inaasahan po natin makakaranas po kayo ng light to moderate rains at magpapatuloy po yan hanggang sa susunod na 1 hanggang 2 oras. So yan po ang ating mga unang balita para po sa umagang ito. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.